Hello guys, so ito naman ang topic natin ngayon, yung cybercrime and cyber-related incident response operation. So, meaning to say, ito yung mga cases or incidents na may kinalaman sa cybercrime. Okay? So, bago lang ito guys, medyo mahirap itong intindihin ng iba. Pero, for the purpose of our education and also sa academe and sa board exam natin, kailangan natin siyang aralin. Okay, kasi nung panahon namin actually, akala mo tanda na, no? Wala pang cybercrime. Meron pero hindi ganon katalamak. Kasi wala pang batas na susupervene dito sa cybercrime. Okay? So hanggang sa nag-innovate dahil nga technically ang mga tao nag-innovate din. So ginagamit ngayon yung mga technology natin para makapag-commit ng crime. And sa POP, Police Operational Procedure, nilatag nila ngayon kung paano ba yung process, yung procedure sa pag-handle ng mga ganitong insidente. Kasi may mga pulis tayo, kahit naman din ako, no, hindi ako aware or I'm not knowledgeable enough sa pag-carry out ng ganitong mga insidente. Because there is a certain unit or directorate na mag-handle ng ganitong mga incident. Just like yung Soko, 'di ba? May mga ganong insidente na sila yung pwede lang maghawak, mag-investigate ng mga ganitong incident. So this is particularly doon sa mga cyber-related cases, yung anti-cybercrime group, no, ACG na tinatawag. Okay? Pero syempre, dahil trabaho ng pulis ito, kailangan alam ng pulis. At the same time, kailangan alam din ng mga mag-take ng board exam. So ano ba ito? Ano ba yung pinag-aaralan natin? Yung dapat na ginagawa natin? Na mag-a-apply natin na as a police officer even though na hindi tayo assign sa anti-cybercrime group. Ganito yan, yung first responder. Okay? As a first responder, ano ba yung dapat natin gawin? Diba? Tulad no sa mga may namatay na tao. Siyempre, hindi naman natin pwedeng galawin yung basta-basta. Hindi natin pwedeng mag-investigate ka doon. You are only a first responder. Basta may patay, Soko na agad yan, di ba? Ngayon, same din dito. Kapag you are a first responder of a certain incident relatedly sa mga cybercrime, ikaw ang unang dumating doon, meron kang kailangang prosesong gawin, no? Ilalatag natin yan mamaya. Pero kailangan mo itong i-coordinate sa inyong station commander or sa station nyo mismo. Then, yung station nyo sa Tactical Operations Center, yung TOC na tinatawag, sila ngayon ang makikipag-coordinate dito sa ACG or sa ITC. I mean ICT, no? ICT, the Information and Communication Technology. So, isa yan sa mga sangay ng anti-cybercrime group na nag-handle ng mga ganitong insidente. So, unang gagawin natin guys, as a first responder, nakita mo yung lugar, diba? Nung nakita mo yung lugar na merong isang crime commission incident, isa ka man o marami kayo, syempre una, you need to preserve the area. Kasi yan yung crime scene eh. May hinuli kayong tao, hiwalay mo yung tao, hiwalay mo yung nabubulok sa hindi nabubulok. Okay, hiwalay mo yung tao dahil nabubulok sila, hiwalay mo yung hindi nabubulok, yung computer. Diba? Dahil plastic yan and equipment. Tapos, para gagawin natin yun, kasi nga para hindi ma-contaminate yung area, 'di ba? Kahit yung mga bystander kung meron pa man o yung ibang mga tao nandoon na pwedeng mag-contaminate doon sa lugar dahil pwedeng maiwan yung mga fingerprints nila. At ito pa, no, guys. So, meron kasi tayong tinatawag na kayang i-remote, no? Ibig sabihin nun, yung computer nandoon sa area. Okay? Ginagamit siya. Tapos wala doon yung tao. Ang gumagawa nun, ang may nagko-control ng computer ay nasa ibang lugar. Meron yun guys, baka hindi alam ng iba sa inyo, remote ang tawag doon. So, ang galing, di ba? Ibig sabihin na hindi tayo makakahuli ng tao, ng suspect. Bakit kaya? Kasi nga, nire-remote nila yung computer. Nangyayari, nag-ooperate yung computer, nagkakaroon sila ng transaction sa computer o kung ano pa mga bagay dyan na illegal activities, pero nasa malayo yung tao, nasa ibang lugar. Ang galing, di ba? Ang hirap tukuyin. Ang hirap ma-apprehend ng mga ganitong mga insidente. Pero syempre, kaya nga tayo nag-hire ng mga ang PNP, no, nag-hire ng mga IT, no, para
ma-counter natin yung mga ganitong activity. Okay, para maging efficient din tayo in terms sa mga cybercrime related cases. Then sabi din dito, if the computer is off, do not turn on. And if the computer is on, do not turn off. Okay, kasi importante yan eh. Kung ano yung mga nakalagay doon, yun lang yun. As a first responder, ang kailangan mo lang ay ma-secure yung area. Then, sila na ang bahala, yung mga ACG o anti-crime group, ang anti-cybercrime group ang mag-a-assess dyan sa mga situation na yan and mag-investigate. Okay? For standalone connection or single area connection computers, not network, consult a digital forensic examiner. O, diba? So, yan yung mga trabaho nila. After ma-turn over sa kanila, the first responder, matatapos na yung trabaho niya doon. Yung pag-turn over ng mga yung crime scene, i-turn over niya doon sa investigating unit, which is the ACG or ICT, para sila yung mag-investigate doon. Then yung grupo na yon, yung investigating unit na yon, so sila na yung bahala doon sa area of responsibility. Sila na magpo-photographs, sila na rin mag-inventory, and so on and so forth. Okay, so kasi yan yung pinakatrabaho nila. At yung trabaho natin as a first responder, syempre after nun, kailangan natin silang tulungan sa korte. Syempre, isusumon tayo, no, isasampi na tayo ng korte dahil nga we need to testify as a first responder doon sa isang crime scene na na-witness natin. Syempre, relatedly doon sa cybercrime. Kasama mo dito yung grupo ng ACG or ICT na nag-investigate doon sa isang crime scene. So after nun, ito yung mga proseso na ginagawa or procedure na ginagawa ng mga investigator natin. Syempre, just like yung crime scene na may mga namatay, 'di ba? Kailangan nilang i-inventory, itag yung mga recovered pieces of evidence doon sa area. Tapos yung mga computer, syempre it is fragile na pwedeng mabasag, pwedeng makurap yung kanyang hard drive or yung software niya. So kailangan yun na merong knowledge talaga about doon sa computer. Kahit ako, marunong ako sa computer, guys, no. Medyo dahil I am also a gamer, lumaki talaga tayo sa paglalaro at paggamit ng computer. But then syempre, in terms of technicalities, syempre it is investigation, mas knowledgeable naman yung mga IT expert natin. 'Di ba? Kahit na ako ay mahilig sa computer, pero sila mas efficient sila pagdating sa computer. So alam nila yan kung paano i-store yung mga ganung bagay. Kung paano mapipreserve yung mga evidence na makokollect nila. Okay? Whether it is online or offline, no, or yung by network lang na tinatawag, walang internet connection. Pero usually naman kapag ganyan ang ginagawa, may internet connection, 'di ba? Katulad noong mga sex scandal, 'di ba? Yung mga yung live show na tinatawag, kasi yun yung mga madalas na ginagamit sa crime scene, yung may mga bata or mga dalaga na nagkakaroon ng live show para ibenta or magkaroon sila ng pera doon sa mga foreign national, or meron din naman hacker, 'di ba, yung hacker, pero yung hacker kasi mahirap hanapin dahil tulad nito, yung computer ko, sige ilalagay ko dito sa area na ito, tapos i-remote ko lang siya, kunyari sa Quezon City yung computer na yan naka-install, tapos ako ay nasa Pasig. Siyempre, i-remote ko lang yung computer. Yung IP system niyan, yung IP address niyan, ang madidetect niyan is yung sa Quezon City. So, kapag pinuntahan ngayon yan ng mga first responder or mga police officer natin assigned sa ACG, ang makukuha lang nila doon yung computer. Siyempre, kung ako ay hacker or ako ay isang specialist sa pagdating sa computer science, siyempre, gagawin ko yun. I-remote ko yung computer ko para malesen yung chances na ako ay mahuli. So, yan yung usual na ginagawa nila, diba? Meron din naman, syempre, yung mga sinasabi nga natin na parang den siya, no? Parang isang transient na nandoon yung mga nagla-live show at kung ano-ano pa man. At malaki ang kita dyan, guys, dahil it is a foreign national or dollars or money na pumapasok sa mga bawat accounts noong mga tao na nagla-live show or yung mga empleyado nila.
Ganun yan ang mga nangyayari sa cybercrime na yan. So, akala nyo, ganun-ganun lang yung mga insidente na nangyayari sa mga cybercrime. Hindi, napakalawak niyan guys. Kaya nga, nag-hire ang PNP ng mga IT expert na willing na magbigay ng kanilang serbisyo para ma-counter natin yung mga lumalaking problema pagdating sa cybercrime. So, dito naman tayo sa cellphone. It is also electronic. So, ito naman, usual na ginagamit ng mga tao, yung mga cellphone sa pang-hack. Diba, meron tayong mga nare-receive na text messages at kung ano-ano pa mga bagay, yung mga phishing na tinatawag. Tapos, or minsan, ginagawa naman yung cellphone na ginagamit sa pang-transaction or ginagamit sa pang-video. O sa una-una, wag natin i-turn on kung ito ay turn off. Kasi mahirap yan eh. Kunyari, meron palang passcode yan, diba? Nakuha mo yung cellphone, hindi mo nahuli yung tao, nakatakbo. Diba? So, mas maganda hindi natin mata-turn off yan. Pero kung turn off yan, yan ang ginamit sa commission of the crime, na turn off bigla ng tao, syempre mayroong mga other way na pwede natin ma-turn on yung isang cellphone. So, sabi doon, take photographs, diba? Ilagay lahat ng mga information. Itong pinaka-importante sa sinabi dito. If the device is locked, nakalaka, do not attempt to unlock it. Kasi there is a possibility magkaroon yan ng yung permanent lock, 'di ba? Yung parang madi-disconnect yung cellphone doon sa is parang hindi mo na siya ma-access dahil nga na limit mo na yung possible chances na mapasok mo yung sa isang cellphone. So ganoon din naman, sabi daw dito, if possible, sabi doon, turn on the airplane or flight mode or use a signal blocking container. So usually naman ginagamit natin yung airplane mode, 'di ba? Para syempre hindi na yun makapag-transmit ng iba pang mga messages or masira yung mga records kasi may mga devices tayo, lalo kung ikaw ay gumagawa talaga ng isang krimen, magi-install ka ng isang meron kasi yun, no, hindi ko na sabihin kasi baka malaman ng iba dito, na mag-automatic delete, no, erase lahat ng information natin dito sa cellphone natin. Nangyayari yan sa iPhone na nga lang eh. It is one of the protection or security ng iPhone na once na ito ay nawala, magkakaroon lang ng gagawin ang isang owner nito, then lahat ng mga details doon sa cellphone na yon mawawala, ma-erase and permanently deleted yon. So it is a security na meron sa ating mga cellphone. So, yan yung mga basic standard na dapat malaman ng mga first responder, at the same time, yung mga tao na concern itong mga cybercrime incidents na ito. So kung mas malalim pang mga explanation about this and for the technicalities, it will be explained sooner, no, sa pag-upload natin. Kasi medyo mahaba-haba yung topic na ito kung sakali. I mean, it's an explanation. Pero yung topic itself, kaya nga meron tayong Cybercrime Prevention Act, di ba? Na subject sa criminology. So, doon talaga nakafocus yung about doon sa mga cybercrime incidents. So, yun lang siguro and have a good day. Bye-bye!